Inilabas ni Mark itong kaisa-isang halaman ko at ayan, talagang natuluyan na siya. Sinabi na kasing indoor plant, ba't ba kasi ilalabas? Pinaglalaban niyang kulang daw sa sunlight. Eh kung siya kaya ang ibilad ko ngayon sa araw. Para daw makabawi siya sa nagawa niya, dinala niya ako dito ngayon sa tindahan ng mga halaman. Pagpasok pa lang, may nagustuhan nga agad kami. Sa isip-isip ko, kung ako yung halaman, kakabahan akong mapili. Habang nagtitingin-tingin, naisipan namin na bumili ng hindi lang isa dahil claim ni Mark na lulungkot daw kaya hindi ganong nabubuhay. Nakaisip na naman siya ng palusot. At ngayon daw ay magdi-DIY siya ng lagayan ng halaman. Yung parang ganito. At ito yung mga napili niyang kahoy. Mura lang daw kasi. Pagkatapos nun, namili na kami ng mga ilalagay na halaman. At ito yung mga napili namin. Sabi ng staff dito, bagay daw to sa beginner. Kaya ito na yung pinili namin. Nang makapili na kami ng maliit, binalikan na namin yung nagustuhan namin kanina. Ito mukhang napakatibay na talaga nito. Dahil pagkatulad namin ng owner, dapat ay kayanin niyang tumayo sa sarili niyang paa. All in all, naka 2,000 yen din kami sa lahat ng binili namin at inabot na nga rin kami ng gabi. Ang saya-saya niya, oh, kala mo wala siyang nagawa kanina. Pag-uwi namin ng bahay, sinimulan na niyang idikit yung mga nabili niyang kahoy na pagpapatungan ng mga maliliit na halaman. Yung mga nabili nga pala namin ay may kasama ng instructions kung paano siya aalagaan. Tulad nitong maliliit na lalagyan mo na lang ng tubig sa ilalim niya. Ngayong may instructions na at beginner friendly daw, siguro naman ay tatagal na sila.